latest mula sa Malacanang, arrest number 14. Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, kaisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paggunita ng Ninoy Aquino Day na anya'y nagbibigay liwanag sa isang bahagi ng kasaysayan ng bansa. Sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulo na hinihikayat ng kasaysayan ang pagninilay higit sa reaksyon at mula sa pagninilay ay uusbong ang pag-unawa sa civic duty. Ayon kay Pangulong Marcos, makalipas ang maraming taon ay dumaan na sa malalim na pagbabago ang Pilipinas at patunay rito ang mas malawak na pampublikong diskurso tungkol sa kapangyarihan at pagkamamamayan. At bilang isang taong lumaki sa tradisyong politikal, sabi ni PBBM, naniniwala siyang ang kasaysayan ay nagbibigay ng patuloy na instruction higit sa huling hatol. Hinuhulmaan niya nito kung paanong magsilbi, paanong makinig at paanong kayanin ang bigat ng tungkulin para sa layuning umusad. Kaya naman para sa presidente, ang araw na ito ay imbitasyon para mamahala ng may kahinahunan, konsensya at pag-intindi sa hinaharap. Binigyang diin nito na ang paggunita ay nagiging makabuluhan kapag ang mga aral ng nakaraan ay sumasalamin sa aksyon at moral na arkitektura ng mga institusyon. Lakay? Ayan, Miss Let, butit hindi pinabubura ng Pangulong Bongbong Marcos sa pulang marka ng kalendaryo na holiday ang Ninoy Aquino Day. Dahil alam mo naman yung mga umabot ng mga pinanganak na 1980s di ba nung mapatay ang Ninoy Aquino pagbalik sa Pilipinas mula Amerika, di ba inaakusahan ang Marcos administration na may kinalaman sa assassination ni Ninoy. Lakay, pero hindi naman yung ginagawa ng presidente, Lakay. At saka, marami ding aangal, Lakay. Hindi pwedeng, Ayan, so ibig sabihin chill-chill lang, hindi bengatibo o hindi, okay lang, nandyan na yan, sabi nga hindi niya he's not rocking the boat. So, ano pa schedule ng presidente ngayon? Hindi ba papasalan niyo ibang mga ghost projects, yung mga ampaw na flood control projects sa iba't ibang lugar, Miss Let? Oo, walang schedule si presidente ngayong araw, Lakay. Baka magdiriwang muna ng birthday kasama si Ay, oo nga pala. Teka muna. Oo nga pala, ha? Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Abay, sip-sip muna tayo ng konti. Batiin natin ng happy birthday si First Lady Lisa Araneta Marcos sa kanyang 66th birthday. Senior citizen na pala siya. Akala ko hindi pa sa senior. Di halata. Ayan. Aba, at sip-sip din si Presidente sa First Lady, ha? Ayan, sabi niya, my first and only lady. Ngayon, pero noon hindi. Ayan. Alam mo nung kabataan din ng Pangulong Marcos, si rin to, ha? Naughty rin sa mga girls ito. Dami ring shota na ng mga socialite nung araw ito, ha? Ayan. Anyway, sa bagay noon yun. Ngayon ang sabi niya di mo binabasa, Miss Let, yung yung kumpletong message ng Pangulong Marcos kay First Lady. Sabi niya, ay, ikaw na magbasa, Lakay. Sige, lalaki ako ayan, para kunyari with feelings. Ayan, happy birthday to my first and only lady, Lisa. Wow. You have been my partner through everything. A loving mother to our boys, a brilliant lawyer and teacher, and now a tireless first lady who gives so much of herself to others. Thank you for all that you do and all that you are. We love you very much dahil mahal kita. Sa sobo pa. Ayan. Dagdag ka na lang yan. Dagdag mo na lang yun, Lakay. Ayan. Abay, sweet din pala ang presidente, ha?
Parang si Apo Perdi din, nung kay First Lady Imelda Marcos, ha? Kaya lang di niya kinakanta na ng dahil sa'yo. Ayan, o kaya pamulinawin. Okay, so yan lang ang schedule ng presidente ngayong holiday, Miss Let. Oo, wala ngayong araw lakay na abiso kung may meeting si presidente sa Malacanang, pero wala siyang schedule. Wala siya. Rest day ngayon, ha? Matapos baka nataon ay holiday tapos nataon na birthday ni First Lady. Tsaka matapos mapikon kahapon, Diyos ko. Nagpapakalma. Buti yun lang ang Diyos ko. Akala sabi niya, Okinawa, Japan. Ay, sige. Pero sana yung galit ng presidente dapat may Apo Lucas. Ayan, dapat may instruction din. Hindi puro ganong himutok na lang, ha? Dapat inaatasan si Sec Boying, ayan, file charges, ayan, mga ganun ba, ha? Dapat mga concrete sinabi niya yung lakay. Meron ba? Walang direktang, pina-blacklist na yung contractor doon at sinabing kakasuhan, hindi niya daw yan palalampasin, kakasuhan yung mga nasa likod ng ghost project na yan. Ayan, akala ko sabihin ni Secretary Manny Bonoan, you are my townmate pero you are fired. Alam ba mga ganon ala Donald Trump baga. Ayan. So anyway, siguro ganon na. Tsaka yung may direct order. Ayan, ordering Justice Secretary Boying Remulla to file charges to this corrupt officials and those who are involved in the ghost projects. Ganun ba? Parang yung tatay na yan lakay. Ayan, kaya ko ginagaya. Ayan, so anyway, so ganun Mr. President, kailangan namin sa inyo. Ayan, kailangan na po decisive at saka concrete orders apo. Tapno agbutang damit ay no do you kaskasuhan nito ay awan apo katkatawaan da kayo. Ayan, so be firm Mr. President, ha? Ayan, Apo Lucas. Ayan, dapat firm and decisive ating presidente para masampulan na itong mga lukong-lukong mga ayan, siya na nagsabi na kahit mga kaibigan, ayan, kahit nakapartido kung gumagawa ng kalokohan ganyan, desisyon na, Mr. President. Ayan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Ms. Let. Good morning, lakay. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas.